Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa malayang pagkakataon na tayo po ay makapag-aral ng kanyang salita. Hindi man tayo nakapagtipon-tipon, corporately, physically, pero salamat sa Panginoon sapagkat wala pong hadlang na tayo po ay hindi maglaan ng oras at ng araw na ito para sa Kanya. Today is Sunday and today is the third Sunday of this month of January. Salamat po sa Panginoon for sustaining us sa loob uli ng isang linggong lumipas at sana po sa mga susunod pong mga Sundays ay loobin po ng Panginoon na tayo po ay makabalik sa atin pong corporate and physical worship. Again, magandang umaga po sa lahat and happy Sunday po sa bawat isa. Buksan po ninyo ang inyong pong mga Biblia sa aklat po ng Matthew chapter 25 verse 14 to 30. Matthew chapter 25 verse 14 to 30. At dito po natin kukunin ang ating pong mensahe sa umagang ito. At bago po ako magsimula, ay hayaan nyo pong basahin ko po muna uli sa inyong lahat ang passage po na to. Matthew chapter 25 verse 14 to 30. I hope everyone, tayo po ay meron pong hawak na mga Bible sa ating pong mga kamay. And please open it in the book of Matthew chapter 25 verse 14 to 30. Verse 14, it says here, "For it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted to them his property. To one he gave 5 talents, to one 2, to another 1, to each one according to his ability. Then he went away. He who had received the 5 talents went and once and traded with them, and he made 5 talents more. So also he who had the 2 talents made 2 talents more. But he who had received the 1 talent went and dug in the ground and hid his master's money. Now after a long time, the master of those servants came and settled accounts with them. And he who had received the 5 talents came forward, bringing 5 talents more, saying, Master, you delivered to me 5 talents. Here I have made 5 talents more. His master said to him, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master. And he also, who had the 2 talents, came forward, saying, Master, you delivered to me 2 talents. Here I have made 2 talents more. His master said to him, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master. He also, who had received the 1 talent, came forward, saying, Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, and gathering where you scattered no seed. So I was afraid, and I went and hid your talent in the ground. Here you have what is yours. But his master answered him, You wicked and slothful servant, you knew that I reap where I have not sown, and gathered where I scattered no seed. Then you ought to have invested my money with the bankers, and at my coming I should have received what was my own with interest. So take the talent from him, and give it to him who has the 10 talents. For to everyone who has will more be given, and he will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away. And cast the worthless servant into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth." May the Lord God bless the reading of His holy word. Tayo pong lahat ay sandaling manalangin. Let's all bow our heads and close our eyes in prayer. Dakilang Diyos at aming Panginoon, salamat po sa malayang pagkakataon na makapag-aral ng iyong mga salita. Dalangin na namin, Panginoon, ang makalangit na karunungan at ang pagpupuspos ng banal na Espiritu sa amin, sapagkat kung wala ang pagkilos ng banal na Espiritu, ay hindi po namin mauunawaan po ang iyong mga salita. At kung hindi namin ito maunawaan, Panginoon, ay wala po kaming maia-apply sa aming Panginoon pong personal na buhay, Panginoon. That's why, Lord God in heaven, we are now asking for the
enlightenment from the Holy Spirit, Panginoon, na siya pong magturo sa amin, paliwanag ng iyo pong mga salita. Salamat sa umagang ito. Sana po ang bawat isa ay nandito na, handa nang tanggapin ang mga salita mo, Panginoon, at handa na muli na mahamon, handa na uli, Panginoon po, na ma-encourage, Panginoon, ma-motivate upang amin pong maipamuhay ang aming kristyanong buhay sa ibabaw ng lupa ng kalugod-lugod sa iyo at kaaya-aya, Panginoon, sa iyo. Muli, dinadalangin ko ang iyong lingkod na magbibigay ng iyong mga salita. Tunay, Panginoon Diyos, bigyan mo siya ng karunungan at kalakasan, Panginoon, na nagmumula sa iyo. At dalahin ko po ang bawat isa na makikinig na sana po, Panginoon, kayo na po ang manguna sa bawat isa. Bigyan niyo po, Panginoon po, ng maayos, Panginoon po, na focus at ilayo niyo po sa anuman pong disturbances na maaari pong meron ang bawat isa sa paligid po namin, Panginoon. O Panginoon, kayo na po ang bahala po sa amin. We are now ready to receive your word. At ito lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. I have entitled God's message today, Together Waiting, Together Working, and Together Winning Souls. And this is part 1 of our of the preaching of our theme for this year 2025. Ang ating pong tema again is Together Waiting, Together Working, and Together Winning Souls. Ano po? At ang ating pong preaching sa umaga pong ito is just part 1 of the series of messages or preachings, ano po, na atin pong gagawin sa church sa loob po ng ilang mga linggo sa atin pong tema. And again, our text today is from Matthew chapter 25 verse 14 to 30. Nung akin pong nalaman ang atin pong tema ngayong taon na ito from our mother church, ano po, at ibinaba sa atin po na mga daughter churches, ay nag-isip po ako agad ng portion ng scripture or portion ng Biblia kung saan ay matatalakay ang topic patungkol sa paghihintay, patungkol sa paglilingkod sa Panginoon, at patungkol sa pag-aakay ng marami pang mga kaluluwa. It took me 1 week bago po makahanap ng passage, ano po, na nasa isang passage pero mahahagip lahat ang mga tinutukoy sa atin pong tema. When we say together waiting, wala pong ibang waiting na tinutukoy dito kundi ang muling pagbabalik ng atin pong Panginoong Hesukristo. When we say together working, wala pong ibang tinutukoy dito kundi ang atin pong tapat na paglilingkuran sa Panginoon sa mga ministeryo na Kanya pong ipinagkaloob sa atin. And when we say together winning souls, wala pong ibang tinutukoy ito kundi ang atin pong misyon na patuloy na humayo at mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan at gawing tagasunod ang lahat po ng mga tao sa lahat po ng mga bansa. And that is our Great Commission. Again, the waiting here speaks of the second coming of the Lord Jesus Christ, the rapture. The working here refers to our ministries, and winning souls refer to our mission. Ano po? And in Matthew chapter 25 verse 14 to 30, akin pong natagpuan na ito pong waiting, working, and winning souls ay nakapaloob sa isa sa mga parable ng atin pong Panginoong Jesus, which can be found in Matthew chapter 25 verse 14 to 30, and this is all about the parable of the talents. Hindi ko na po masyadong maalala kung kailan ko na-preach sa church ito pong parable na ito, but I'm sure na ito pong passage na to ay akin pong na-preach after I preached the parable of the 10 virgins. Na ito po ay matatagpuan dun po sa preceding verses ng Matthew 25 verse 1 to 13. Ano po? At akin pong natatandaan na ito po ay magkasunod na akin pong i-preach sa atin pong iglesia. Ano po? At ngayon pong umagang ito, I'm glad na tayo po ay makabalik. Ano po? Dito po sa parable of the talents, ano po? One of the parables, one of the well-known parables of the Lord Jesus Christ in the Gospels. Ano po? Alam na alam po natin pag sinabi nating parable, parable is not a true-to-life story. Ano po? Ang parable po is an earthly story with heavenly meaning. Ano po? So pag sinabi pong parable, hindi po ito nangyari sa totoong buhay. Or this is not a true-to-life story.
Ano po? Kundi ang parable, ano po, o mga talinhaga, ito po ay mga kwentong makamundo na ito po ay nilagyan ng Panginoon ng makalangit na kahulugan. Alam na alam po natin, nung earthly ministry ng atin pong Panginoong Hesukristo, nung nandito po siya sa lupa, isa po sa kanyang mga ginawa, siya po ay nangaral ng mabuting balita. Ano po? At ang familiar, ano po, na paraan na ginamit po ng Panginoon sa kanya pong pagtuturo sa mga tao na kanya pong tinuturuan ay sa pamamagitan po ng parable. Ano po? At ito pong parable na ito is all about the parable of the talents. Ano po? At dito po, pag sinabi nating talents, hindi po ito tumutukoy sa talento na pagkanta, talento ng pagguhit, talento ng pagtugtog, hindi po ito tumutukoy sa anumang talento na atin pong alam. Ano po? Ito pong parable of the talents, yung talents po dito ay tumutukoy sa halaga ng pera na ginagamit noon pong panahon ng Panginoong Hesukristo 2,000 years ago. So pag sinabi pong talents, ito po ay tumutukoy sa pera o amount of money. Na ito po ay ginagamit noon pong panahon ng atin pong Panginoong Hesukristo. At explain ko po konti, ito pong parable of the talents upang sa ganun ay atin pong maunawaan kung bakit ito ang aking napiling passage para sa atin pong preaching ngayon pong umagang ito. Now, in this parable, ay makikita po natin na meron pong isang mayamang tao. Napakayamang tao, marami siyang pera, at malawak ang kanyang mga lupain. At dahil siya po ay isang mayamang tao, siya po ay meron pong mga alipin o meron po siyang mga alagad. Itong mayamang taong ito ay nakaisip na siya po ay umalis sa isang malayong lugar. Hindi sinabi dito kung ang tao na ito na mayaman, siya ay magbabakasyon o siya ay magbi-business whatsoever. Pero sinabi sa atin pong passage na itong isang mayamang tao na ito, siya po ay aalis. At meron po siyang iiwan, sa kanya pong mga alagad. Ito pong mayamang taong ito, sa Matthew chapter 25 in the parable of the talents, ay meron po siyang 3 alagad. Meron po siyang 3 alipin na pag-iiwanan niya po, ng ilan sa kanya pong mga ari-arian. At inaasahan ng bossing na ito, ng manager na ito, ng kanilang amo, na kapag siya po ay umalis, ay magagawa po nilang mapalago yung pong mga halaga ng pera na kanya pong iiwanan sa kanyang mga alagad. So meron po ditong 3 alagad. Yung isa ay pinagkalooban or pinagkatiwalaan po nung amo na mayaman ng 5 talents. Yung isa naman po ay pinagkalooban ng 2 talents. At yung isa naman po ay pinagkalooban ng 1 talent. Kung atin pong mapapansin, sila po ay pare-parehong mga lingkod. Subalit sila po ay merong magkakaibang kaloob o bigay nun pong amo. So, inaasahan ng amo na ito, na sa kanya pong pag-alis, at sa kanya pong pagbalik, magagawa po na mamultiply na mga servants na ito, na mga alipin na to, yun pong mga talents na ibinagkaloob po sa kanila nung kanila pong master. So, umalis na po itong kanilang master, yung kanila pong amo. Okay? At nung umalis na po yung amo, ito pong 3 servant po na ito ay meron po silang ginawa. Yung una na servant na binigyan po ng 5 talent, pagkaalis po nung master, kaagad-agad siya po ay nangalakal. Sabi po sa atin pong text. At yung 5 talents na binigay po sa kanya ng kanyang amo, ito po ay na-multiply niya ng another 5 talents. Kaya po, bago dumating ang amo, ito pong isang servant na ito ay meron po siyang na-invest po na
10 talents. Na kanya pong ipepresent pagdating po nung kanilang master. Ito pong isang servant na pinagkalooban po ng 2 talents. Pagkaalis nung kanila pong master, kaagad siya po ay nangalakal. At ang sabi po dito, nagawa niya pong madagdagan ito ng 2 pang talents. Kaya po, bago dumating ang amo, meron siyang ihahanda at ipepresent sa kanyang amo na 4 talents. Yung una, na doble niya yung kanyang 5, nagiging 10. Yung pangalawa, na doble niya yung 2, naging 4 na po. At yung isa namang servant, na binigyan ng isang talent, ay ang sabi dito, pag alis nung amo, siya po ay natakot. At sa halip na siya po ay mangalakal at madoble niya, yun pong kakaunti na nasa kanyang talent, kanya po itong ibinaon sa lupa. At dahil ito ay nakabaon sa lupa, wala po itong naging kapakinabangan. At hindi niya po ito nagawang ma-multiply. Hindi siya nag-invest, hindi siya nangalakal. So pagkatapos ng ilang mga panahon, ay dumating po yung kanilang amo. Hindi po sinabi dito nung amo kung kailan siya babalik. Iniwanan niya yung kanyang mga alagad na hindi alam nung mga alagad kung kailan babalik ang kanilang amo. So bumalik po ang amo pagkatapos ng ilang mga panahon. Yung isang servant na binigyan ng 5 talent, dahil na-multiply niya yung kanya at naging 10, yung kanya pong talents, yung halaga ng kanya pong pera, kanya pong na-multiply. Excited na excited siyang sumalubong dun sa kanya pong amo. At ang sabi niya, Master, ito na po, yun pong iniwanan mo sa akin, binigyan niyo po ako ng 5 talents, pag alis po ninyo, nangalakal ako agad, nagtrabaho ako agad, at nagawa ko pong madoble. Yun pong pinagkaloob mo sa akin. Ito na po. At ang sabi ng amo sa kanya, well done, you are a good and faithful servant. Enter now into the joy of your master. So tinanggap nung master, yun pong servant na yon, at maririnig natin kung paano kinumend nung master na yon yung naiwan po na servant na nagawa niyang 10 yung kanya pong 5. Yung ikalawang servant na binigyan po ng 2 talents na naging 4. Excited din siyang humarap dun sa kanyang amo, sa kanyang master, sapagkat alam niya sa kanyang sarili na ginawa niya the best he can para po ma-multiply yung kanya pong kaloob. At ang sabi niya, Master, ito na po ang akin. Iniwanan niyo po ako ng 2 talents. At ito na po, yung 2 talents na iniwan niyo po sa akin, pagkaalis po ninyo, nangalakal ako agad, at ito po ay naging 4 talents. Again, ang sabi ng master, you are a good and faithful servant. Well done. Enter now into the joy of your master. Kung paano tinanggap yung unang servant, tinanggap din po yung ikalawang servant. Pagdating sa isang servant, dun sa huling servant, na pinagkalooban ng isa, dumating ang master. At ang sabi po dito sa atin pong text, wala po siyang kahit anong maiharap dun sa kanyang amo sapagkat siya po ay hindi nangalakal. Dito sa atin pong text ay makikita po natin na hindi po maayos ang pagkaunawa at pagkakilala nitong one servant na ito dun sa kanilang amo. In fact, ay meron pa siyang masamang pagtingin sa kanyang amo. Sapagkat ang sabi niya dito, kaya ko po ibinaon yung 1 talent na yun kasi natakot ako. Kasi alam ko po, kayo po ay umaani ng hindi nyo itinatanim. At kayo po ay kumukuha ng hindi nyo po pinagtrabahuhan. Kaya natakot po ako sa inyo. Kaya makikita natin ito
Dito, itong servant na ito, ano po, hindi niya nakikilala ng tunay kung sino yung master na yon na kanyang dapat paglingkuran. In fact, ang tingin niya sa kanyang master ay isang marahas at masamang ugali na master. Kaya po siya ay natakot. At ang sabi nung master sa kanya, ikaw na tamad. Ikaw na tamad at walang kapakinabangan. Walang kwenta. Kukunin sa iyo ang meron ka. At ang sabi po dito sa huling verse natin pong binasa, yung isang servant na yon ay ipinapatapon nun pong master dun sa tinatawag na outer darkness. Dun ka sa walang hanggang kadiliman kung saan doon ay nagngangalit ang mga ngipin at tumatangis ang mga tao. In the parable of the talents, the master refers to the Lord Jesus Christ. At yung pong tatlong servants refers dun po sa mga tunay na mga mananampalataya at peke na mga mananampalataya. Again, the master here refers to the Lord Jesus Christ. At yun pong tatlong servants ay nagpapakita po o tumutukoy po ito sa mga tunay na mga mananampalataya at pekeng mananampalataya. Ang tunay na mananampalataya dun po sa tatlong servants ay yun pong pinagkalooban ng 5 at pinagkalooban ng 2. Sapagkat makikita po natin dito na pag-alis ng kanilang amo, hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa, sila po agad ay nangalakal, naglingkod, nagpagod, nagpahuwis. Dahil alam nilang darating yung kanilang amo at mananagot sila sa mga bagay na ipinagkaloob sa kanila. Ito pong isang servant na binigyan ng isa na nga lang ang sa kanya at ibinaon pa niya sa lupa, kaya pagdating nung master, ano ang sabi sa kanya? You wicked and lazy servant. Doon ka sa walang hanggang kadiliman, kung saan doon ay may mga tumatangis at nagngangalit ang mga ngipin. Itong isang servant po na ito ay tumutukoy sa mga peking mananampalataya na marahil ay nasa loob ng iglesia. Hindi siya tunay na mananampalataya because in the first place, sabi po dito, hindi niya tunay na nakilala yung kanya pong amo. Sa totoong buhay ay mabait yung amo. Sapagkat ipinagkatiwala sa kanila, ipinagkaloob sa kanila yung ilan sa porsyento ng kanya pong mga kayamanan. Pero anong sabi po dito? Kilala kita o nakilala po kita na iyo pong inaani ang hindi mo tinanim at kinukuha mo ang hindi mo pinaghirapan. Kaya natakot po ako sa iyo. That servant refers to fake believers inside the church. Kaya ano pong nangyari doon? Wala siyang nagawa doon sa kanya pong mga sa kaloob na binigay ng Panginoon sa kanya. Hindi siya nagpagal, hindi siya nangalakal, hindi siya nagpawis, hindi siya nagpagod habang hinihintay ang pagbabalik ng kanila pong amo. At yan po ay karakteristik ng isang peking mananampalataya. Ang tunay na mananampalataya, sila po ay mga good stewards ng lahat ng mga pinagkaloob po ng Panginoon. Samantalang ang hindi mananampalataya, hindi po natin sila aasahan na sila po ay magiging mga good stewards because in the first place, sila po ay hindi tunay na mga alagad. Now, our focus this morning is not on stewardship. Although ito po ay matatalakay natin sa mga susunod pong mga Sundays, pero ang atin pong focus ngayon pong umaga pong ito ay patungkol po sa pag-alis nung amo. Pag-iwan niya sa kanya pong mga alagad at patungkol po sa kanyang muling pagbabalik.
Again, katulad ng sinasabi sa parable, meron pong isang mayamang tao. Siya po ay pansamantalang aalis at iiwanan niya yung kanya pong mga alagad. Isang araw, siya po ay muling babalik. At dito po sa parable po na ito, ay napakalinaw na tayo pong mga mananampalataya ay naghihintay sa muling pagbabalik ng atin pong amo. Tayo pong mga mananampalataya ay naghihintay sa muling pagbabalik ng atin pong Panginoong Jesucristo. Pansamantala niya po tayong iniwanan, pero nangako po ang atin pong Panginoong Jesus na isang araw siya po ay muling babalik. At ito po ay tumutukoy walang iba kundi sa tinatawag po nating rapture. As I have said, this is only part 1 ng atin pong series of preachings patungkol po sa ating tema ngayong taon ito, Together Waiting, Working, and Winning Souls. And today, our focus is on Together Waiting. Together Waiting. Tayo po ay sama-sama na nananabik sa muling pagbabalik ng atin pong Panginoong Hesukristo. My friend, if you are a genuine believer, if you are a true follower of the Lord Jesus Christ, rejoice sapagkat ibinigay po sa atin ng Panginoon ang pinakadakilang pag-asa. Ang pag-asa na puputol sa lahat ng ating paghihirap, pasakit sa ibabaw ng lupa. Sapagkat nangako po ang atin pong Panginoong Jesus, sa lahat ng kanyang mga mananampalataya, isang araw siya po'y babalik at kukunin niya ng lahat po ng mga sumampalataya at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Our focus this morning is on Together Waiting. And we will be learning what should the believers do in light of Christ's promise of His return. Ang atin pong focus ay patungkol sa sama-samang paghihintay, Together Waiting, at ngayong umagang ito ay atin pong matututunan ano ang dapat gawin ng mga mananampalataya dahilan sa sinabi ng Panginoon na siya po isang araw ay muling babalik. Isang araw siya po ay muling babalik. The first point in my outline is the part 1 of our preaching. Ano po? Ng atin pong theme. Ano po? My second point will be on the next Sunday, Together Working, and my third point will be on the next Sunday, Together Winning Souls. Kaya po ang atin pong matututunan lamang ngayon pong umagang ito is just the first point, ano po, of my preaching, and this is part 1. So ano ang dapat gawin natin na mga mananampalataya habang tayo po ay naghihintay sa muling pagbabalik ng atin pong Panginoong Jesucristo? Ano po? Number 1. Ang number 2 po nito ay sa susunod na pong Sunday. Ano po? Number 1. Believers should set their earnest hope to the coming of the Lord. Believers should set their earnest hope to the coming of the Lord. Ang mga mananampalataya ay dapat po na mainit na naghihintay sa kanila pong pag-asa sa muling pagbabalik ng ating pong Panginoong Hesukristo. It is written in the Bible, kung ang isang tao, ang pag-asa niya lamang ay sa ibabaw ng mundong ito, siya na ang pinakang kawawang tao. Ang sabi po ng Biblia, kung ang pag-asa ng isang tao ay sa mga bagay lang na makamundo, makalupa, siya na ang pinakang kawawa sapagkat wala pong bagay sa ibabaw ng lupa ang mananatili magpakailanman. Pero ang sabi po ng salita ng Panginoon, kung ang pag-asa ng isang tao ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, ang taong yun ay merong walang hanggang pag-asa. Sapagkat ang kanya pong pag-asa ay nakaangkla, nakakapit sa atin pong Diyos at tagapagligtas na kahit kailanman ay hindi kukupas at hindi lilipas. Kaya mga kapatid,
Ano po? Sabi dito, believers should set their earnest hope to the coming of the Lord. Tayo pong mga mananampalataya, wala na tayong iba pang inaasahan, inaasam-asam at pinananabikan sa buhay na ito, kundi ang muling pagbabalik ng ating pong Panginoong Hesukristo. Let me just share you this. Ano po? Sa amin pong mga LD, LD ko sa amin pong mga adult po dito sa Nauhan, sa mga Ate Dadet, Ate Emily at si Ate Jai, at LD ko doon sa Ordaneta, sa grupo po nila Kuya Romel, Ate Violi, Kuya Lito, at ng Ate Maria at Ate Ana, every time na kami po ay magkakaroon ng discipleship group at kami po ay pupunta sa part ng sharing time, palaging naandon ang testimony ng bawat isa na sana ay bumalik na ang ating Panginoong Hesukristo. At yun po ang espiritu ng tunay na mga mananampalataya. Hindi na tayo umaasa pa na sa mundong ito ay gagaan, aalwan at giginhawa ang ating buhay. Hindi na tayo umaasa pa sa mundong ito na dadami ang ating pera, magkakaroon tayo ng maraming mga ari-arian, tayo ay magiging tanyag. We no longer hope for these things. These are temporary things. Believers should set their earnest hope to the coming of the Lord. Let me ask you this question, my friend, this morning. Where is your hope? Nasaan ang iyong pag-asa? Ang pag-asa mo ba sa mundong ito ay yung mga bagay lang na darating din ang panahon na ito ay lilipas, kukupas at mawawala? O ang iyong pag-asa ay nakaangkla sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo? Where is your hope? Titus 2:13. Ang sabi po dito ni Apostol Pablo kay Titus, patungkol sa muling pagbabalik ng ating pong Panginoong Hesukristo. Waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. Sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, tayo ay naghihintay sa mapagpalang pag-asa. Wow! The rapture is called blessed hope. The appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. At tandaan natin ito mga kapatid, ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo sa time ng rapture, it will only be a blessed hope for the true, genuine believers. At para naman po sa mga hindi mananampalataya, mga kaibigan, ang pagbabalik po ng Panginoong Hesukristo, ang pinakang nakakatakot na simula ng kanila pong paghihirap sa ibabaw ng lupa in the Great Tribulation period. But for us believers, for us Christians, we are waiting for the rapture, and the rapture is called our blessed hope. Our blessed hope. Now the question is this: why is the rapture called a blessed hope for the believers? Tayo po ay magtitingin ng ilan sa mga rason kung bakit po ang rapture ay tinatawag na blessed hope. Ilan lang po ito sa mga reasons. If I'll be listing all the reasons kung bakit po tinawag na blessed hope ang rapture, kulang po ang atin pong panahon para atin pong isa-isahin mula sa Biblia. Pero sa umaga pong ito, bibigyan ko po kayo ng 4 na rason kung bakit ang muling pagbabalik ng atin pong Panginoong Hesukristo ay tinatawag na mapagpalang pag-asa sa lahat ng mga mananampalataya. Number 1, why is the rapture called a blessed hope for the believers? Number 1, because rapture is an event where we will enter into glorification. Because rapture is an event where we will enter into glorification. Sa Tagalog, tinawag pong mapagpalang pag-asa ang pagbabalik ng Panginoon sa time ng rapture. Dahil ang rapture po ay event kung saan tayo po ay papasok na sa perfection. Papasok na po tayo sa glorification.
1 Corinthians chapter 15, verse 51 to 53. Again, this is the Apostle Paul writing to the believers in Corinth. At ito po ang sabi ni Apostol Pablo, "Behold, I tell you a mystery." Rapture is a mystery. Hindi po ito alam ng lahat ng mga tao sa buong mundo. And the Apostle Paul here is telling the believers in Corinth, I tell you a mystery. And what is the mystery? We shall not all sleep. Yun pong sleep dito na binanggit sa 1 Corinthians 15:51, hindi po ito tumutukoy sa literal na natutulog. Kung di ito pong sleep dito ay tumutukoy ito sa mga tunay nang namatay. Behold, I tell you a mystery, we shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. For this perishable body must put on the imperishable, and this mortal body must put on immortality. Tagalogin ko po sa inyo, sabi ni Apostol Pablo, hindi tayong lahat mamamatay o mananatiling nakalibing. Ang sabi dito ni Apostol Pablo, sa isang sandali, tayo po ay babaguhin. We shall all be changed. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trumpet. Alam ni Apostol Pablo na sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo ay tutunog po ang trumpeta. At pagtunog ng trumpeta sa isang kisap mata, yun pong mga mananampalataya ay biglang babaguhin ng atin pong Panginoon. What kind of change is this? Sabi po dito ni Apostle Paul, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. For this perishable body must put on imperishable, and this mortal body must put on immortality. Sabi ni Apostol Pablo, sa isang kisap mata, tayo ay babaguhin ng Panginoon pagtunog ng trumpeta. At ang pagbabago pong ito ay tumutukoy po sa glorified body na ibibigay po ng Panginoon sa lahat ng mga mananampalataya bago niya po tayo kunin at dalhin po sa alapaap upang salubungin siya. This is now our glorification. This is now our perfection. Pag dumating ang ating pong Panginoong Hesukristo, ang katawan po na ibibigay niya po sa atin ay katawan na hindi nasisira at katawan po na hindi na namamatay. Can you imagine that? Katawan na hindi nasisira. Imperishable body. Ibig sabihin, ito ay katawan na hindi subject sa decay. Katawan na hindi tatanda. Pag sinabing imperishable body, ito po ay katawan na hindi na po magkakasakit. Pag sinabi po nating imperishable body, ito po ay katawan na walang kapansanan. At ang sabi po dito ni Apostol Pablo, not only an imperishable body, kundi ang sabi po dito ni Apostol Pablo, body that is immortal. Immortal body. Katawan po na kahit kailan ay hindi na po subject sa kamatayan. At once na tayo po ay binigyan na ng Panginoon ng glorified body, pagtunog ng trumpeta sa isang kisap mata, lahat po ng negative things sa buhay na ito, sa katawan po na ito, sa isang saglit, ito po ay mawawala. Takot tayo magkasakit. Yung ilan sa atin ay meron talagang mga sakit. Pinagtatawa na natin yung meron pong mga kapansanan, ganito, ganyan. Takot tayong tumanda, mga lubot ang atin pong mga balat, tayo ay manghina ang ating mga tuhod. Ayaw natin mangyari ang lahat ng mga bagay na yon. But my friend, if you are a believer, darating ang panahon, hindi ka natatanda, hindi na manghihina ang iyong tuhod, hindi ka na magkakaroon ng uban, hindi na mangungulubot ang iyong muka, hindi ka na dadapuan ng sakit, ubo, sipon, lagnat, cancer, diabetes, at kahit ano pa mang mga sakit. At ang sabi ng salita po ng Panginoon,
kahit kailan po ay hindi na tayo mamamatay. It will be a perfect body, body that is fit for heaven. Body that is fit for heaven. Ganun pala ang mangyayari sa rapture. And take note of this, mga kapatid. When we enter into glorification, there will no longer be sin and sufferings. Suddenly, everything will be well and perfect. When we enter into glorification, there will no longer be sin dwelling in us. And there will no longer be sufferings in this life. Suddenly, everything will be well and perfect. That is what we call hope. Yun po ang tunay na pag-asa. Pagod na tayong mahulog sa pagkakasala. Araw-araw, minu-minuto, sigu-segundo, oras-oras ng ating buhay. Tayo po ay nahuhulog sa iba't ibang uri ng kasalanan. Sa isip, sa gawa at sa salita. Pero ang sabi dito ng Panginoon, pagdating ng rapture sa ating glorification, no more sin dwelling in us. We are no longer capable of committing sin. Can you imagine that? Hindi na natin pa magagawa ang mahulog sa kasalanan. At bukod po doon, there will no longer be sufferings. In this life, daming suffering sa mundong ito. Bago ka makakain, at bago ka magkaroon ng magandang buhay, kinakailangan mong mag-aral ilang taon, simula bata ka hanggang sa ikaw ay magbinata at magdalaga. At pagkatapos mo makatapos ng pag-aaral, ang dami mong pinagdaanan, ang dami mong pinaghirapan, magtatrabaho ka pa. Sa pagtatrabaho mo, hindi ka rin mag-e-enjoy dahil mapapagod ka, may stress ka, madidepress ka. These are sufferings in the world. Sa mundong ito, bago mo makuha yung kaalwanan ng buhay, kinakailangan mo muna magpagod. Pero pagdating ng Panginoon, sa araw ng rapture, goodbye earth. Goodbye studies. Goodbye work. No more stress. No more exams. No more periodical test, midterm, finals. No more thesis. No more pressure in the work. Mga kapatid, ito po ay pag-asa para lamang po sa mga tunay na mga mananampalataya. When we enter into glorification, there will no longer be sin and sufferings. Suddenly, everything will be well and perfect. Everything will be well and perfect. Second, why is the rapture called a blessed hope for the believers? Second, because rapture is an event where He will finally take us home. Because rapture is an event where He will finally take us home. Tinawag pong mapagpalang pag-asa ang muling pagbabalik ng Panginoon sa araw ng rapture, sapagkat ang araw pong iyon ay araw kung saan sa wakas iuuwi na tayo ng Panginoon sa lugar na Kanya pong ipinangako sa atin lahat. John chapter 14 verse 1 to 3. This is the Lord Jesus Christ. Nung siya po ay nandito pa sa lupa, sinabi niya sa kanyang mga disciples, "Let not your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would have I told you that I go to prepare a place for you?
And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also. Sabi ni Jesus po dito, huwag kayong mabagabag, huwag kayong matakot. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Ang silid pong yun, sa ibang translation, ay mansions. At ang sabi ng Panginoong Jesus, aalis ako at ipaghahanda ko kayo ng lugar doon. At babalik akong muli para kunin ko kayo at dalhin ko kayo kung nasaan ako naroon. That is a promise. Mula po mismo sa bibig ng atin pong Panginoong Hesukristo. And take note of this. This world is just a temporary place for all the believers. We don't invest here too much because our permanent place is in heaven with Jesus Christ. Ang mundo pong ito ay panandalian lamang po nating lugar, tayong mga mananampalataya. Tayo po ay tinatawag na mga sojourners, pilgrims. Dayuhan lamang po tayo dito. Kaya po, hindi tayo masyadong nag-i-invest sa mundong ito. Dahil ang atin pong permanenteng tahanan ay doon po sa langit at tayo po ay iuuwi ng Panginoong Hesukristo doon sa kanya pong muling pagbabalik. Believers, we don't invest here too much. Tayo pong mga mananampalataya, hindi natin goal sa mundong ito na tayo po ay magkaroon ng marami masyadong mga pera. Hindi natin goal sa mundong ito na tayo po ang maging pinakang magaling, pinakang matalino, pinakang mayaman po sa lahat. In fact, sabi po ng Panginoon in Matthew chapter 7, huwag daw po tayong mag-ipon ng kayamanan dito sa mundong ito. Dahil yung mga kayamanan na atin pong maiipon sa mundong ito, ang sabi ng Panginoon, pwede po yang uurin, pwede po yang kalawangin, at pwede po yang nakawin. That's why the Lord Jesus is telling us, believers, don't invest too much in this world. Lahat ng meron ka sa mundong ito, pwedeng uurin, mabulok, kalawangin po, at ito po ay pwedeng kuhanin ng iba. Samantalang kung tayo daw po ay mag-iipon ng mga kayamanan dun po sa langit, ang sabi ng Panginoong Yesus, dun sa langit ay walang uod, wala pong kalawang na pwedeng pumasok at wala pong pwedeng magnakaw ng lahat ng mga bagay na iyong maiipon sa langit. We don't invest here in the world too much. Sapat na sa atin na tayo po ay nakakakain, wala tayong sakit, malusog tayo at nakapaglilingkod tayo sa Panginoon. Ang pinakamahalaga sa lahat, habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon sa ibabaw ng lupa, hinihintay natin ang muling pagbabalik ng ating pong Panginoong Hesukristo. Pagbalik po niya, marami na tayong naipon sa langit dahil tayo po ay nagpagal sa paglilingkod sa Panginoon habang tayo po ay nandito sa lupa. That is the real investment, kaibigan, kapatid. If your home, if your true home is in heaven, mga kapatid, dapat walang araw na hindi mo iniisip yung langit na uuwian mo isang araw. At kailan tayo darating doon? Darating tayo doon sa muling pagbabalik ng ating pong Panginoong Hesukristo. Just wait. Just be patient in waiting the Lord Jesus Christ. Okay lang na kung ang bahay po natin ay maliit, okay lang na kung ang bahay natin ay hindi katulad ng ibang mga bahay na masyadong mga malalaki at magagarbo, okay lang kung ang ating pong mga bahay ay binabaha, nasisira, it's okay, it's fine. Okay lang kung wala tayong magagarang mga sasakyan. Okay lang kung wala tayong mga mamahaling mga damit. It's fine.
if you are a true believer of Jesus Christ. Again, this world is just a temporary place for all the believers. We don't invest here too much because our permanent place is in heaven with Jesus Christ. Why is the rapture called blessed hope for the believers? Number one, because rapture is an event where we will enter into glorification. Mag-e-exit na tayo sa kasalanan at sa mga paghihirap. Number two, because rapture is an event where He will finally take us home. Pagbalik ng Panginoon, iuuwi niya tayo sa langit. That's why ang pag-iipon natin sa mundong ito, mga kapatid, ay hindi pag-iipon sa mga material na bagay, kundi pag-iipon ng kayamanan sa langit sa pamamagitan ng pagpapagal sa Panginoon habang naghihintay sa Kanyang muling pagbabalik. Third, reason why is the rapture called blessed hope according to the Apostle Paul. Number three, or third reason, because rapture is an event where we will all meet together. Dahil ang rapture po ay isa pong ganap kung saan tayo pong mga mananampalataya sa lahat ng sulok ng daigdig at lahat ng mga mananampalataya simula pa sa Old Testament, tayo pong lahat ay mag-iipon-ipon. And that will be the grandest reunion for all the believers. Every Sunday, tayo po ay nag-unite. Nagsasama-sama. Same faces every Sunday. Bira tayo madagdagan ng mga bagong muka. Pero darating po ang panahon sa atin pong pagtitipon-tipong lahat na hindi lamang po muka ng mga taga-CGBC nawa ng atin pong makikita, kundi makikita natin ang mga muka ng lahat ng mga mananampalataya simula pa kay Adan at simula hanggang sa huling tao na maliligtas at makakapiling po natin sa langit kasama ang ating pong Panginoong Jesucristo. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 and 17. The word of God says here, "For the Lord Himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air." Again, this is the Apostle Paul writing to the believers in Thessalonica. At ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica, ang Panginoong Jesucristo will descend. Siya po ay bababa mula sa langit. At pagbaba niya, tayo po ay makakarinig ng malakas na ingay. Ingay ng arkanghel. We don't know what kind of sound is that. At ang sabi po nito, pagbaba ng Panginoon, He will descend with the sound of the trumpet of God. Tutunog po ang trumpeta. Again, we don't know what kind of sound is that. Anong klaseng tunog yun? At ang sabi ni Apostol Pablo dito, and the dead in Christ will rise first. Meron po palang proseso na mangyayari sa pagbabalik ng ating pong Panginoong Jesucristo. Pag po pala nag-rapture na, bumaba na siya, tumunog ang trumpeta, hindi po pala agad-agad tayo po ay kukunin niya. Ang una pong mangyayari, sa muling pagbabalik ng ating pong Panginoong Yesus, kung tayo ay buhay sa panahon pong yon, pagtunog ng trumpeta, yun po munang mga mananampalatayang namatay na nauna na sa atin. Sila po ay muling bubuhayin ng Panginoon kung saan man sila nakalibing. And according to 1 Corinthians 15, binasa natin kanina, pag sila ay binuhay ng Panginoon na maguli, sila po ay bubuhay naman ng Panginoon, taglay po yung pong glorified, perfect body. At anong sabi dito ni Apostol Pablo? Sa unang tunog ng trumpeta, yun po munang unang mga mananampalataya simula Old Testament. Sila po'y bubuhayin muna ng Panginoon into a glorified body. At ang sabi ni Apostol Pablo dito, then we who are alive, tayo
na madadat ng buhay sa panahong yon, who are left, sabi dito, will be caught up. That is the idea of the rapture. Caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Yun pong with them dito, yung them dito ay tumutukoy doon po sa mga mananampalatayang binuhay ng Panginoon na namatay na. Binuhay sila ng Panginoon to glorified body. At pagka sila po'y binuhay ng Panginoon to glorified body, tayong buhay sa time na yon, tayo po ay babaguhin sa isang kisap mata at tayo pong lahat ay sama-samang aakyat dun po sa alapaa para salubungin ang ating pong Panginoong Jesucristo. My friend, that is the real hope. And take note of this. It will be so nice to meet the believers we've read from the Bible and the believers from around the world all together worshiping our Savior Jesus Christ. Hindi ba masayang tingnan yun? Na yun pong mga mananampalataya na binabasa lang natin dito sa Biblia. At yung pong mga mananampalatayang iba pa sa lupalop ng daigdig na hindi natin nakikita at hindi natin kilala, isang araw tayo pong lahat, sa araw po ng rapture, ay magkakaroon po ng reunion. Doon na po sa taas. I don't know about you. Pero ako po, sa atin pong Bible readings, marami na po akong mga na-encounter na mga Bible characters na iniisip ko na sa panahong yun, na tayo po ay magkakasama na doon. Gusto ko silang hanapin at gusto ko silang makausap at makakwentuhan. I want to talk and have time with Adam, with Enoch, with Noah, with Abraham, with Isaac, with Jacob, with the 12 sons of Jacob, which is the 12 tribes of Israel. I want to meet Joseph. I want to meet Moses. I want to meet Joshua and the judges. I want to meet the kings. David, Solomon. I want to see and meet the prophets. I want to meet Elijah, Elisha. I want to meet Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, and Daniel. I want to meet Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. I want to meet all of them. At salamat po sa Panginoon dahil alam ko na hindi po mananatiling pangarap lamang na makikita ko at makikilala ko at makakausap ko yung mga tao sa Biblia na atin pong binabasa lamang po ngayon. We will one day meet all together doon po sa langit. Also, I want to meet the original disciples of the Lord Jesus Christ. I want to meet Matthew, Mark, Luke, and John. I want to meet the Apostle Paul, Peter, James, and John. I want to meet all of them in that grandest reunion. At hindi lamang po sila, gusto ko din pong makilala at makausap, makakwentuhan yung mga mananampalatayang hindi natin kilala na nasa lupalop po ng mundong ito. It will be so nice to meet them all together and all together worshiping our Savior Jesus Christ. Can you imagine? There will be millions of believers singing, "How great thou art," in the clouds. At ang sarap po nun.
na tayo po ay kasama, kabilang sa isa sa mga choir. Doon po sa langit na yon, aawit tayo ng kadakilaan ng atin pong Panginoon tagapagligtas. Kaya mga kapatid, ang atin pong pag-asa ay atin na pong ituon sa muling pagbabalik ng atin pong Diyos at tagapagligtas. The third reason why rapture is called blessed hope, because rapture is an event where we will all meet together. We will all meet together. The fourth reason why the rapture is called blessed hope by the Apostle Paul is this. Because rapture is an event where we will meet our Savior, Jesus Christ. The first reason why the rapture is called blessed hope is because rapture is an event where we will enter into glorification. The second reason, because rapture is an event where He will finally take us home. The third reason why the rapture is called blessed hope is because rapture is an event where we will all meet together. The believers will have great reunion, grandest reunion. The fourth reason, because rapture is an event where we will meet our Savior, Jesus Christ. Because rapture is an event where we will meet our Savior, Jesus Christ. 1 John chapter 3 verse 2. Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared. But we know that when He appears, we shall be like Him, because we shall see Him as He is. This is the Apostle John, writing to the believers. At ang sabi niya, mga minamahal, tayo ay mga anak na ng Diyos ngayon. Pero, tayo ay nagkakasala pa rin, sabi ni John dito. Pero, sabi niya dito, pag dumating na ang Panginoon, we shall be like Him. Alam po din ni John na tayo po ay papasok sa perfection. There will be a glorification, a perfect state. At ang sabi po ni John, we shall see Him as He is. Wow! Makikita natin as He is ng mukaan. Yun pong ating dakilang Diyos at tagapagligtas. And take note of this. While we are all excited to be in a perfect state in heaven someday and be with the people of God worshiping and enjoying life together, let us not forget that the most exciting part is when we see the face of our Savior Jesus Christ. I have mentioned it earlier na ako po ay excited ma-meet yun pong mga Bible characters na nababasa natin sa Biblia. At excited din po akong ma-meet yun pong iba't ibang mga mananampalataya sa lupalop po ng daigdig. Pero mga kapatid, walang ibang o walang kapantay. Ano po? Yun pong excitement sa akin pong puso, walang papantay. Ano po? Doon po sa aking excitement na finally makita ko na rin yung Diyos at tagapagligtas na nagligtas sa akin, na matay para sa akin upang ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. That is the greatest reward. Although in heaven, for sure, we will enjoy the place, the perfect place. In heaven, we will enjoy a life that is free from sin and suffering. Although in heaven, we will all enjoy the life together with our fellow believers. But let us not forget that the most exciting part of heaven is Jesus Christ. I am excited na salubungin ng atin pong Panginoong Hesukristo. At personally, kausapin ko siya upang ako ay personal na magpaabot ng aking pasasalamat sa Kanya, mag-express ng aking worship sa Kanya, pag-ibig sa Kanya. Bakit po? Sapagkat kung wala siya, ay wala ako doon sa langit. Kung hindi niya iniwanan ang bayan ng langit, nagpakumbaba at namatay dito sa lupa,
sa krus ng Kalbaryo at nabuhay na maguli, kung hindi nangyari ang lahat ng mga bagay na yon, it will be so impossible for me to be saved and be there in heaven and enjoy the perfect life. Kaya kung merong pinakang importante na persona doon sa langit, walang iba mga kapatid kundi ang atin pong Panginoong Hesukristo. Heaven is heaven, not because of the streets of gold in there, not because of the perfect environment and society and community. Heaven is heaven because of the presence of our dear Lord and Savior Jesus Christ. Tandaan natin yan mga kapatid. At yon ang dapat nag-e-excite sa akin. Yung Jesus na binabasa natin in Matthew, Mark, Luke, and John, na minsan bumaba dito sa lupa, ipinanganak ng birhen, namuhay ng simpleng buhay, nagpagaling ng mga maraming sakit, palayas ng mga demonyo, nangaral ng mabuting balita ng kaligtasan, at finally namatay dun sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang aking kasalanan. Siya yung pinakang gusto kong ma-meet doon sa langit isang araw. That's why, mga kapatid, the rapture is called blessed hope. Mapagpalang pag-asa sa lahat ng mga sumasampalataya at tunay na tumalikod sa kasalanan. What a hope! Wala nang ibang pag-asa po na papantay sa pag-asang binigay ng Panginoon sa lahat ng mga mananampalataya. We are now waiting. Konti na lang po ang oras. Konti na lang ang ating pong panahon, ang ating pong paghihintay. Let us be patient in waiting to the coming of the Lord Jesus Christ. Pwedeng yun ay mamaya na, pwedeng yun ay bukas, sa isang araw, sa isang linggo, isang buwan, isang taon. Di natin alam. Going back to the parable, nung umalis po yung master, hindi niya po sinabi sa kanyang mga alagad kung kailan siya babalik. Kung kailan siya babalik. Pero yung mga alagad na iniwanan, especially yung dalawa, yung totoong alagad, alam kong habang sila ay nagpapagal at nangangalakal, sila po ay merong excited at earnest hope na uuwi din yung kanilang amo. At sana po mga kapatid, matagpuan natin ang ating pong mga sarili na tayo po ay isa dun sa dalawang servants na yon, na tapat na ginagawa ang kalooban ng Panginoon habang nandito sa lupa at hinihintay ang kanyang muling pagbabalik. At sana, habang tayo po ay nagpapagal, naglilingkod sa Panginoon habang hinihintay ang kanyang muling pagbabalik, mga kapatid, let us set our earnest hope to the coming of our Master. Let us set our earnest hope. Ang atin pong pinakang inaasam-asam, pinakang inaasahan ay ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Conclusion. If you are a believer of Jesus Christ, His coming is worth waiting. His coming is worth waiting. That's why our theme is together waiting. And let me tell you this, my friend, believers, His coming is worth waiting. Continue to enjoy a growing love relationship with Him and be in the center of His will. Tayo po mga kapatid ay naghihintay nga, at habang tayo ay naghihintay sa muling pagbabalik ng ating pong Panginoong Hesukristo, patuloy nating enjoyin yun pong lumalagong love relationship natin sa ating tagapagligtas. Kung ikaw ay mananampalataya at tunay na tagasunod ni Kristo, tandaan mo, meron kang love relationship sa Kanya. And while waiting upon His coming, we should enjoy that growing love relationship with Jesus Christ.
And let us continue to pursue the life that is in the center of His will. Huwag tayong lalabas dun po sa kanyang kalooban sa ating buhay. Because once we step out of His will, we are already in danger. And we will be ruining our own lives. At mga kapatid, it's time for us to get back from being cold. And let us set our hearts on fire for the Lord. Kung ikaw, ngayong umagang ito, ay isang mananampalataya, at ang iyong relasyon kay Kristo ay nanlalamig, it's time for you to get back from being cold. Because the coming of the Lord Jesus Christ is getting nearer and nearer each day. Get back from being cold and set your heart on fire for the Lord. Isang nakakahiya na kapag dumating ang atin pong Panginoong Hesukristo, matagpuan Kanya na ikaw ay nanlalamig sa Kanyang relasyon sa Kanya, wala kang mukhang ihaharap sa Panginoon. Kapag pinapabayaan mo ang iyong buhay espiritual, pinapabayaan mo ang iyong Bible reading, pinapabayaan mo ang iyong personal worship and prayer time, pinapabayaan mo ang iyong church fellowship, pinapabayaan mo ang ministry, pinapabayaan mo ang iyong giving of your tithes and offerings, it's time for you to get back from being cold. Sapagkat again, wala kang mukhang ihaharap kay Kristo kapag ikaw ay malayo sa Kanyang kalooban at malamig ang iyong relasyon sa Kanya. Don't expect that you will have an excitement kagaya ng excitement nung two servants na yon. Nung dumating yung kanilang amo, they are excited to face their master knowing that they did their best while waiting for the coming of the Lord Jesus Christ. If you are a believer and you are not doing your best sa iyong relasyon sa ating Panginoon, mahiya ka sa Panginoon sa muli niyang pagbabalik. It's time for you to get back from being cold. And today, if you are listening, if you are not a believer of Christ, kung nagkataong ngayong umagang ito, ay nakikinig ka sa mensaheng ito, at hindi mo pa totoong kilala si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, at hindi ka pa tunay na nagsisisi sa iyong kasalanan, I'd like to tell you, I don't mean to be harsh, but let me tell you this. Disaster is waiting for you when you will be left behind to experience the wrath of God in the tribulation period. You must repent and you must believe the gospel before it's too late. Kung hindi mo pa totoong kilala si Kristo, at hindi mo pa totoong tinalikuran ang iyong mga kasalanan, tandaan mo ito. Ang disaster ay naghihintay sa iyo. Sapagkat kung darating ang rapture at hindi ka genuine believer, maiiwan ka sa mundong ito, at sa lahat ng mga maiiwan, sila po or kayo po ang magdaranas ng puot ng Diyos sa tinatawag na tribulation period. You will not enjoy yung pong buhay na daranasin niyo po doon. Sapagkat ibubuhos po ng Diyos ang kanya pong puot. The tribulation period is a taste of hell. Patikim ng Diyos sa impyerno, ng impyerno. At ang tanging paraan para ikaw ay maligtas
at makasama sa tinatawag na rapture, wala pong ibang paraan kundi ang repentance and genuine faith. Hindi pwedeng magkahiwalay ang dalawang ito. Pwedeng ikaw ay merong kaalaman sa gospel. Pwedeng ikaw ay may kaalaman tungkol kay Kristo Jesus. Pero ang tanong, totoo bang sinurrender mo na ang iyong mga kasalanan sa Panginoon? Sapagkat ang tunay na believer ay tunay din na nagrepent at nagsurrender ng kanyang buhay kay Kristo. My friend, pwedeng ikaw ay nasa loob ng church, kasama namin tuwing linggo. Pero hindi ka makakasama doon sa rapture kung wala kang personal na relasyon sa Panginoong Hesukristo na Diyos at tagapagligtas. Rapture is called a blessed hope for all the believers. And rapture also will be called the beginning of disaster for all the unbelievers. You will suffer in the tribulation period. Mga kapatid, going back. Together waiting, together working, together winning souls for the Lord Jesus Christ. Part 1 is together waiting. The coming of the Lord Jesus Christ is worth the wait. It is a blessed hope. Why? Because rapture is an event where we will enter into glorification. Because rapture is an event where He will finally take us home. Because rapture is an event where we will all meet together. Because rapture is an event where we will meet our Savior, Jesus Christ. Sa lahat ng mga mananampalataya nakikinig dito, tayo ay patuloy na magpagod sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Dahil ang kanya pong pagbabalik is worth waiting. At para naman po sa mga wala pang tunay na relasyon kay Kristo, repent from your sins, believe in the gospel, before it's too late. Before it's too late. Maaring ikaw ay dati naming kasama sa church. At ikaw ay nahatak muli ng sanlibutan at napalayo. Kung ikaw ay totoong may relasyon kay Kristo, yan ay mapapatunayan kung ikaw ay manunumbalik sa Panginoon at manunumbalik sa iglesia kung saan ka naligtas. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Wala nang oras. Huwag mong ipagpalit ang panandaliang sarap at layaw ng sanlibutan sa walang hanggang hirap sa tribulation period at sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Hindi baling panandalian na maghirap sa mundong ito sa pagsunod kay Kristo. Kapalit nito ay walang hanggang kapayapaan at buhay na walang hanggan kasama siya. Huwag mong ipagpalit ang panandaliang kasalanan, layaw ng sanlibutan sa walang hanggang kahirapan na naghihintay sa iyo kung ikaw ay hindi tatalikod at manunumbalik sa Panginoon. Believers, let us all wait upon the coming of our Lord and Savior, Jesus Christ. Again, the second point of this preaching will be the part 2 of our series of preachings on our theme, Together Waiting, Together Working, Together Winning Souls. Next Sunday, I'll be preaching part 2, Together Working. Together Working. Let's all bow down our heads and close our eyes. O Panginoon, dakilang Diyos at tagapagligtas, tunay nga po na ang lahat ng mga mananampalataya
ay wala ng iba pang hinihintay kundi ang iyong muling pagbabalik. Salamat po sapagkat doon sa parable ay naandun ang idea ng paghihintay. Umalis yung amo, iniwanan ang mga lingkod, isang araw siya ay muling babalik, at ang mga lingkod ay naghihintay ng muling pagbabalik ng kanilang amo. Tunay, Panginoon, that is also a picture of your return. Kami pong mga lingkod mo ang nandito sa ibabaw ng lupa. Kami ang nangangalakal, kami ang naglilingkod, kami ang nagpapagal, gumagawa ng kalooban mo. At naghihintay po kami ng iyong muling pagbabalik, Panginoon. Tunay, Panginoon, ang muli mong pagbabalik ay isa pong mapagpalang pag-asa sa mga tunay na mga mananampalataya, sapagkat ang muli mong pagbabalik, Panginoon, ito po ang magdadala sa amin sa pagiging perpektong buhay, sa pagiging perpekto, Panginoon. We will enter glorification. Ang iyong muling pagbabalik po, Panginoon, ang mag-uuwi sa amin doon sa langit na iyong ipinangako sa amin. Ang iyong muling pagbabalik, Panginoon, ang magiging daan upang finally makita po namin yung mga kapwa namin mananampalataya simula pa nung umpisa. At ang iyong muling pagbabalik, Panginoon, ang magiging daan upang, Panginoon, finally, makita ka namin ng mukaan, Panginoon, mayakap ka namin, mapasalamatan ka namin, masamba ka namin ng mukaan at personal, Panginoon. What a day that will be. What a day that will be, Panginoon, for us, the true believers. Pero, Panginoon, ang sabi ng iyong salita din ngayong umaga pong ito, ang pagbabalik mo din, ang simula ng nakakatakot na buhay at parusa at paghihirap para po sa mga hindi totoong mga mananampalataya. Dalangin ko, O Diyos, na magligtas ka patuloy ng mga kaluluwa, na sila po ay makakakilala sa iyo bilang Panginoon ng tagapagligtas, na sila din po ay magsisisi sa kanilang kasalanan, Panginoon, at magtatalaga ng buhay sa iyo. Dalangin ko yung iba na nanlamig na, Panginoon, sa kanilang relasyon, Panginoon, sa inyo. Nagpabaya na sila, Panginoon, sa kanilang buhay espiritual. Tunay, Panginoon, wala silang mukhang ihaharap sa iyo, sa iyong muling pagbabalik. Kundi, Panginoon, kahihiyan lamang. At sana, Panginoon, hindi po yun mangyari sa amin. Help us, Lord, to do our best to continue enjoying this growing love relationship with you habang minintay yung muling pagbabalik, Panginoon. At habang hinihintay muling pagbabalik mo, Panginoon, wala kaming ibang gagawin sa mundong ito kundi mag-invest. Mag-invest at mag-ipon ng kayamanan, Panginoon, dun sa langit. Salamat po ng marami, Panginoon, sa lahat ng iyong mga anak na tumalima sa iyong mga salita. Bigyan mo kami ng pusong mapagpasakop sa iyong mga salita. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. At salamat pong muli sa salita ng Panginoon na ating napakinggan ngayong umagang ito. God bless everyone at atin pong pakinggan ang atin pong responsong sa umagang ito. Thank you.
Announcements po. Announcements. Number 1, atin pong ipag-pray na sana po ngayong week na ito ay mailabas na po sa talyer ang ating pong sasakyan. Yun pong atin pong multicab. Ano po? Talagang yun ang naging dahilan kung bakit hindi po tayo nakapagtipon ngayong araw na to. Maliit lang ang ating multicab, ang ating sasakyan, pero napakabigat po ng role na ginagampanan nito. Lalo tigit tuwing Sunday po. Ano po? So maraming sinusundo ang ating pong multicab. Kaya po talagang pag wala ang multicab ay talagang pilay na pilay po tayo at mahirap po tayo na magtipon. Ano po? Kaya pag-pray po natin na sana po i-provide ng Panginoon ang ating pong mga pangangailangan. Ano po? At sana po ay mailabas na po sa talyer bukas or sa Tuesday ang ating pong sasakyan so that on Sunday, next Sunday, ay tayo po ay makakapag-corporate worship na po ulit. Ano po? Okay? Another announcement, ano po? Mamaya ay papunta po kami ng Calapan. We will have our general meeting doon po sa ating mother church at akin pong ipapasa